Hello, hello, Cancer Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July Manifestations Reading. Ano po yung naghihintay sa inyo tungkol sa inyong minamanifest at yung mga dapat pumasok at dapat nyo pong asahan this time, alamin natin. But first, mga Cancer, ihanda mo na yung isang tanong ha para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay mo kay Cancer ang kanilang mensahe. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, nice, nice. Siya nga pala mga Cancer, maraming salamat ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy po sumusuporta sa atin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. Hopefully po ay nag-enjoy kayo sa ating bawat reading. So please tulungan niyo po ako. Do not skip your ads. So, in the background of your reading, meron kang the Eight of Wands. Uy, ikaw ay nag-manifest na sana bumilis na. Meron kang isang bagay na inaasikaso and you're asking na sana makuha ko na agad, magkaroon na ng resulta, makabiyahe na ako, gumalaw na yung baso, minamanifest mo na may mangyari na doon sa inaasikaso mong bagay na nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang ang tagal-tagal or natetenga. No? You want to have that assurance. You want to have that confirmation na okay na, bibilis na, gaganda na, may nangyayari na, may pinapatunguhan na. No? So congratulations dahil kapag lumalabas si Eight of Wands, pinapayuhan ka to brace yourself. Maghanda dahil mabilis yung daloy ng mga bagay-bagay sa'yo this time. Especially season mo pa to, no? July, Cancer ngayong July. So sa mga nag-birthday po dyan today o habang nanonood ngayon, happy birthday and hopefully you have a wonderful, wonderful, wonderful celebration. Okay? So, may mabilis sa balita, meron ka ring pagbiyahe, kaya may magandang mangyari sa'yo this month na talaga namang bibilis, gagaan, aandar. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Two of Cups. Si Two of Cups here, sinasabi sa'yo, Cancer, na panahon na para makipag-usap ka. Kung ito ay interview, negotiation, agreement, kontrata, or sa partner mo, kung meron kayong mga nilalakad, inaasikaso, or pinag-uusapan na bagay-bagay, bibilis na yan. Kaya huwag sukuan. Okay? Panahon to para maging mas determinado ka, maging mas mabait ka, maging mas maunawain ka. Lakarin mo ng mabuti, lakarin mo ng dire-diretso. Pinapayuhan ka rin dito na gamitin mo yung communication skills mo ng maayos para makausap mo siya ng tamang-tama, alam niya at gets niya kung ano yung gusto mo at ganon din siya. Panahon din to para sa patas na negosasyon. Kailangan makuha mo yung patas sa'yo at patas din sa kanya. Kaya kailangan talaga nakatutok ka dito at talagang hindi ka nawawaglit kung saan-saan. Hindi ka nadidistract sa kung ano-ano. Okay? Two of Cups, the Page of Swords. Sabi dito ng iyong spirit guides, panahon na para sa inyong dalawa, kasi naman tong kausap mo, or dapat mong lapitan, dapat mong kausapin, na malaman yung totoo. Lahat-lahat ng totoo. Para nang sa ganun bumilis na yung ginagawa ninyo. Kasi kung iba pala yung interpretasyon mo, iba rin yung kanya naiintindihan, hindi kayo match, di ba? Lalo kayo mahihirapan umabante dahil magkaiba pala kayo ng naiintindihan. So sabi dito, kausapin, intindihin, alamin lahat-lahat, huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot, huwag ka nang mangamba, lahat na alamin mo. Para nang sa ganun, wala nang antala sa andar ninyo. Okay? Nandyan ang cellphone, nandyan ang internet,
kausapin. Lahat ng paraan, may paraan ka para makausap ito. Ibaba ang pride, ibaba ang ego. Nandito ka para maintindihan siya. Nang sa ganon may armas ka na para makalarga. Okay? Importante yan. So, mga Cancer, ano ba yung mga minamanifest mo? Naku, dali, season mo to, birthday mo pa. So, napaka-powerful mo para mag-manifest this time. So, comment down below, isulat mo na yan. Alam mo, marami na nag-message sa akin na nung nag-manifest sila natupad. So, comment down below, it will happen to you. Okay? In the area of what's blocking sa mga manifestation mo, meron po kayong the King of Wands. Sabi dito, parang kulang ka sa alab ng puso na ipaglaban yung kaya mong ipaglaban, no? Minsan kasi iniisip mo hindi ko ata kaya, hindi ata ako marunong nito, hindi ata to para sa akin. Minsan yung bagal ng pangyayari sa buhay natin, kung nakaranas ka man ng pagkaantala or stuck energy or delay nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakapanghina yan, di ba? Parang iniisip mo, para sa akin pa ba to? Itutuloy ko pa ba? Parang hindi mo alam kung nasaan na ako sa pangarap kong ito o sa ginagawa kong ito. Pero sabi dito, ang humaharang sa'yo, yan. Yang kabawasan or panliliit sa sarili. So now, trust yourself even more. Empower yourself. Palakasin mo ang sarili mo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. And then fight. Ipaglaban mo yung plano. Makinig ka rin sa mga sa mga opinion ng ibang tao. Sorry, excuse me. Medyo namamalat ako today. Sabi dito, maraming opinion ng ibang tao sa buhay mo. At huwag mong isara agad yung tenga mo sa kanila. Maybe your spirit guides are telling you na meron kang mapupulot na impormasyon sa kanila na magagamit mo para maging tama itong laban na ito. No? So just be open to criticism, open ka sa puna, open ka sa payo para maging tama yung laban mo ngayon. Okay? King of Wands, the Three of Swords. Yes. Ang kalaban mo ngayon, ang humaharang sa'yo para maabot mo yung manifestation mo ay labis na pain or kasawiang palad or heartbreak from the past. Ramdam ko dito na parang masyado ka nang napaso, masyado kang nadala na parang ano ba yun, ayoko na. Ano ba yun, ang hirap-hirap pala. No? Parang dahil dun sa mga naranasan mo, ayaw mo na ulit subukan. And you're telling yourself, naku, baka mangyari ulit yung dati, baka umiyak na naman ako, baka maloko na naman ako, baka masaktan na naman ako. Pero dahil super painful ito, nahaharangan yung tapang mo ngayon. So, Cancer, malaking pagagising ito para sa'yo, no? Na wag mong hayaang makaapekto yung nakaraan sa present mong ginagawa. Kung talagang natuto ka dyan at talagang merong kang lessons na ia-apply mo sa buhay mo, hindi na to mangyayari eh. So, go on, have this bravery in your heart na ilalaban ko to ngayon nang walang takot na nanggaling sa nakaraan. Okay? Kayang-kaya mong baguhin ang buhay mo ngayon. So, mga Cancer, ano po yung lucky number mo? Isulat mo na yan. Meron ka bang inaalagaan na number? Malaking tulong yan para ma-activate ngayon tong good news para sa'yo. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the Knight of Pentacles. Sabi dito, ang kailangan mo, umabante ka sa plano. Mag-focus, andar, kilos, bilis, sigasig, wag paandap-andap, wag paatras, kung hindi, paabante. Okay? Meron ka ng plano eh. Meron ka ng idea. Meron ka ng gustong itawid. At naghihintay ka lang ng approval, confirmation, naghihintay ka lang ng sagot na oo or go signal. At heto ka lalarga ka na eh. Alam ko na matagal mo nang pinag-iisip-isipan yan, matagal mo nang pinagmuni-munihan yan, at some point, you are so determined and sure, di ba? Pero syempre, nag-iingat ka pa din, naghahanap ka ng kumpirmasyon, naghahanap ka ng
mapanghahawakan para kapag humakbang ka, walang antala, walang sayang, 'di ba? Pero sabi dito, nakahinto ka lang eh. You need to move forward. You need to make a choice. And you need to step forward para matupad tong gusto mo. Hindi na pwede ngayon July, Cancer, yung nakatanghod ka lang at naghihintay ka lang ng mangyayari. Kailangan mong gumalaw ngayon. Para bumilis, yung dapat bumilis. Okay? Knight of Pentacles, meron kang the King of Swords. Apat na king na pala to. 1, 2, 3, 4, iba't iba. King din si Emperor. Parang pinapayuhan ka talaga na maging matapang, malakas ang loob, palaban, kontrolin mo ang buhay mo. Marami kang kayang gawin na hindi mo akalaing kaya mo pala. Hinaharangan ka lang ng mga takot mo, ng mga inhibitions mo, ng mga pagdududa mo. No? Here, your spirit guides are telling you kung ano man tong gagawin mo na bagay, kailangan natin siyang panindigan. Kailangan matalino ka ngayon at maliwanag sa isip mo kung ano yung purpose nito. Halimbawa, ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa kabilang bayan at susugsugin mo lahat ng school. Kasi sabi mo, gusto ko nang makapasok sa public school bilang teacher. So, mag-i-strategize tayo. Aalamin natin kung ano yung mga bayan or probinsya na naghahanap ng bagong public school teacher. Yung plano ko, alam mo na yan, may plano ka na eh. Pero kailangan natin maging practical at saka realistic sa approach natin. Saan tayo magka-target para alam natin kung saan tayo posibleng manalo. No? So strategize, be smart, be realistic at talaga namang matutupad yung planong yan. Okay? Importante yan para sa'yo. In the area of what you need to focus on, meron kang the Tower card. Napakaganda nito. Cancer, mag-focus ka sa pagbabago. No? Wag mong iwasan. Kapag kailangan magbago tong relasyon na to, pag kailangan magbago tong trabaho na to, pag kailangan magbago tong pangarap na ito, gawin mo. You need to adjust because nagbabago na yung level ng pag-abot mo sa pangarap mo. And you will feel that. Alam mo yung sinasabi nila na kapag merong mangyayaring maganda sa'yo, nagka-crumble yung ibang bagay sa paligid mo. Parang merong hindi gumagana, merong pumaplakda, merong bokya, sunod-sunod eh. No? Pero yun daw ang malaking indikasyon na, uy, may mangyayaring maganda, hinahanda ka ni God, at nilulusaw niya yung mga bagay na hindi mo na kailangan or hindi para sa'yo. Diba? So focus tayo sa ating mga changes in life. Kung kailangan magbago ng schedule mo, magbago ng buhay mo, magbago ng pakikipagkaibigan or pananaw pagdating sa trabaho, those changes ay inevitable. Ibig sabihin, hindi siya mapipigilan, hindi siya mapapuwersa. Mangyayari at mangyayari siya. So ngayon, yakapin mo yung mga changes dahil importante yan sa growth mo. Tower, the Wheel of Fortune. Nako, napakaswerteng pagbabago ito. Wheel of Fortune is all about changes. Kung nasa baba ka ngayon, aangat ka na. Kung nagdudusa ka ngayon, magbabago na yan. So, ito na yung start. Kaya kung may mga pagbabago sa paligid mo, hayaan mo lang. Huwag mong puwersahin, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. That is just the start of your new cycle, of your new swerte. Siguro, mapapansin mo yan this week or this month na parang, bakit biglang nagbago? Bakit biglang naurong? Bakit biglang nagpalit ng isip si boss? Bakit biglang nagbago ng desisyon? No? Those changes ay nakaayon sa'yo. Dahil talagang tinutuwid ni God yung landas mo para makuha mo yung fortune mo for you. No? Kaya wag nang magduda, sumabay ka sa agos ng buhay at makikita mo soon kung ano yung mga balak ipakita sa'yo ni God. Okay? In your what's coming in, ano po yung papasok sa inyo? Finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi dito, ngayong buwan, mas kapitan mo ang religion mo. Ano po bang religion ninyo? Diyan ka kumapit. Kung ano yung practices diyan, kung ano yung mga ritual or talaga namang nakasanayan ninyo, tradisyon ninyo, kumapit ka diyan.
Because the closer you are to your religion, the closer you can be to God, 'di ba? Na parang feeling mo protektado ka niya, meron siyang plano sa iyo, hindi ka mangangamba, magkakaroon ka ng mataas na uri ng tiwala at hindi ka na may stress, mangangamba at alam mong si God ang bahala sa iyo. Okay? Importante 'yan. In your what's coming in, meron kang the Emperor card. Si Emperor dito, sinasabi niya na this month, darating sa'yo yung kalakasan ng loob na, sige na nga, gawin na natin yan. Sige na nga, bibilisan ko na. Sige na nga, gagawin ko na yan. Meron kang bigla-bigla. Bigla ito ha, bigla-bigla. Na parang malaking inisyatibo to start something. Halimbawa, 2 months na yung garden na yan, sira-sira na, madamo na, puro baging na. Pero ngayong buwan na to, magkakaroon ka na lakas ng loob na, sige, lilinisin ko na yan. O kaya sa work, matagal ka na nag-iisip na magpasa ng promotion, di ba? Pero ngayon sabi mo, sige, magpapasa na ako, iaabot ko na yung email para makapasok ako sa shortlist ng mga pwedeng i-promote. No? So magkakaroon ka ngayon ng gigil, fighting spirit at tapang to accomplish something. At sinasabi ko sa iyo, bibilis yan ngayon. Ang kailangan lang talaga ni universe sa iyo, Cancer, this month para matupad yung manifestation mo ay yung pambihirang tapang. Tapang and responsibility at disiplina na itawid yung isang bagay para makasalubong mo in the process yung manifestation mo. Okay? Emperor, the Emperor card. Sabi niya, tapang, sigasig, laban, walang duda sa sarili, walang takot sa sarili, walang insecurity. Talagang ilalaban mo this month yung panalong gusto mo. Clarify pa natin. The Page of Cups. Si Page of Cups here, panahon to para, alam mo yun, maging totoo ka sa iyong nararamdaman. Maging totoo ka sa mga bagay na gusto mong kunin, gusto mong abutin. Malapit sa puso mo yung bagay na ito at parang this month mo siya ipaglalaban. Example, itong nakaraang linggo, nakaraang buwan, gustong gusto mong makapasok doon or makuha to or ma-experience tong bagong bagay. Pero ngayong July ka lang, mapapasabi sa iyong sarili na, ay, gustong gusto ko talaga yan, gagawin ko ang lahat, ma-accomplish lang yon, matapos lang yon, mabuo lang yon. Gagawa ko ng kahit anong paraan, magawa lang siya. Parang ganyan. Okay? So, congratulations. In your divine messages, meron kang, what do you need to release? Ano daw ba yung mga bagay na kailangan mong pakawalan, kailangan mong bitawan, kailangan mong i-let go? Nang sa ganun, maging malinis yung transition. Magkaroon na ng pagbabago at makapag-focus ka na lang sa isang bagay. Kasi kung halo-halo, yung inaasikaso mo sa buhay mo, wala kang matatapos dyan. Lahat bibigyan mo ng effort. Ang ending, pagod ka na. Latang-lata ka na. Kaya kung nakafocus ka lang sa isang bagay, nirelease mo yung mga hindi importante, may energy ka to accomplish this. May power ka to get what you want. Diba? So panahon to para baguhin talaga yung dapat baguhin sa life natin. Nang sa ganun yung manifestation dumating. Okay? In your divine messages, meron kang the King of Swords. Pinapayuhan ka, huwag kang papaloko sa ibang tao. Huwag kang bigla-bigla na lang oo or papayag nang hindi mo chine-check kung patas ba at totoo ba yung sinasabi sa akin. Kailangan sigurista ka ngayon. Kailangan patas. Kailangan kinakalkal. Kailangan naniniguro ka na yung pag-uusap namin, yung impormasyong nakukuha ko ay legit at hindi ako kumikilos ng patalo at ako ay lumalaban ng patas at totoo sa kanila. Panahon to para maging action-oriented ka, Cancer. Hindi pwedeng maghihintay ka lang or aasa ka lang sa iba. Ikaw mismo ang gagalaw ngayon. Para maasikaso na yan, malakad na yan, mangyari na yan, magawa na yan. Your action will determine kung paano ka uunlad ngayon. King of Swords, the King of Pentacles. Both kings are telling me na
kailangan mo ng approval ng isang tao. Either family member, asawa, or boss, or someone na may authoritative figure. Itong taong ito ang magbababa ng kanyang desisyon para sa'yo. Kapag nakapag-oo na siya at binigay na niya yung approval sa'yo, hawak-hawak mo na yung biyaya eh. Makakapag-move forward ka na. So, kung ikaw ay naghihintay ng approval, sagot, konfirmasyon o resulta, tiyagain mo yan. Kasi nakita ko dito, it will be a long-lasting benefit para sa'yo. Kaya kung naghihintay ka ng hatol sa isang legal documents, naghihintay ka ng permit, naghihintay ka ng certificate or sagot na oo or confirmation ng approval, tiyagain mo dahil nako, malaking bagay ito in the future. Malaki ang maitutulong ng kanyang desisyon para umunlad ka na moving forward. Okay, importante yan. Ang fortune mo yan, ba't bigyan mo na kita ng fortune cards? You have dark woman, meron daw pong morenang babae or maitim or itim ang buhok sa buhay mo na kailangan mong kausapin. Meron kang bouquet, compliments from an admirer. Meron daw nagpaparamdam sa'yo kung ikaw ay naghahanap ng pag-ibig. Meron magyayaya ng dates or magtatapat ng kanilang nararamdaman. No? Congratulations sa mga naghahanap dyan ng love life. This is your confirmation. You also have dark man, lalaki daw po na maitim din or moreno or itim ang buhok. May concern daw sa kanya. Maaring magkapatid to or kung sino naman yung mga moreno at morena sa paligid mo ay kausapin. You also have bear, danger especially in money matters. Sabi dito, mag-ingat sa paghawak sa pera. Hindi lahat ng tao dapat nakakaalam ng sweldo mo, ng bangko mo, ng ATM mo, ng bahay mo. Okay? Make sure na secured yan at iniingatan. In your fortune, meron kang the Knight of Cups. Meron talagang admirer para sa mga naghahanap ng pag-ibig. Mabilis to, no? Magugulat ka na lang, pero ngayon parang you are ready to accept something that is new, something that is true, something that is parang talagang para sa'yo. No? Kaya kung meron sa inyong mag-offer ng pag-ibig or meron magtatapat, naku, wag mong sayangin. Parang sinasabi dito, this might be your chance. Para naman po sa iba na hindi love life ang hinahanap ngayon, with the Knight of Cups here, parang this time around, you will feel and you will be sure on what you want. Parang handa ka nang kumawala sa comfort zone mo. Ready ka nang i-offer ang sarili mo. Sabi mo, handa na ako, malakas na ako, makabawi na ako, ready na ako for something new. Kaya parang i-offer mo yung sarili mong services, i-offer mo yung bago mong negosyo, i-offer mo yung sarili mo for this job, for this endeavor. Ready ka na. At makaasa ka this month na darating din sa'yo pabalik yung offer para kunin ka. Congratulations. The Knight of Cups, the Five of Swords. Sabi dito, huwag mo nang isipin pa yung mga nangyari in the past. Panahon to para maging masaya ka sa mga darating na bago. Huwag mo daw isipin lagi na, ay problema yan, ay matrabaho yan, ay mahirap yan, ay maraming kalaban dyan, ay maraming toxic dyan, ay masungit yung boss dyan. Huwag mong isipin yung kanigahan sa papasukin mo. Enjoy, rejoice. Kailangan mong namnamin yung ganda at saya ng mga paparating. Okay? Kailangan buwagin, itabo yung negativity. Okay? In the area of what your future holds, meron kang the Six of Wands. Victory, tagumpay, no? Kung ano man tong ilalaban with the Emperor, kung ano man tong biglang tatapang ka na para kunin, suungin yon, eto, panalo ka sa dulo. Either ikaw ang natanggap, ikaw ang nakuha, ikaw ang binigyan ng chance, kahit pa maraming tao sa paligid mo, ikaw ang namayani. So congratulations, you will get this. Ngayon pa lang, advance congrats na agad, mag-celebrate ka soon, at yung mga tao sa paligid mo hindi makapaniwala na bumilis, dumating sa'yo yung tagumpay this time. Okay? Congrats po. Six of Wands, the Seven of Swords. Si Seven of Swords dito,
Sabi ng yung spirit guides, marami kang tao sa buhay mo ang hindi mo dapat pagkatiwalaan or hindi mo dapat masyadong i-close. Alam ko na happy ka soon, masayang masaya ka dahil tagumpay to, masaya to, pero hindi lahat ng tao dapat kasama doon sa circle mo. Piliin mo lang yung mga tao sa buhay mo na karapat dapat makaalam na mga bagay tungkol sa'yo, and then yung others, i-let go mo yan. Kasi baka sila yung makaharang sa'yo. So now, pick your team, pick the right people, at magsabi ka lang ng mga bagay-bagay sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Para tong diretsyo mong tagumpay, walang antala. Umiwas ka rin sa mga distraction, okay? Huwag kang mapatingin sa mga maniningning or magagandang bagay na entertaining. Focus tayo sa ating bagay dahil marami kang dapat patunayan after winning this thing, okay? In what's coming in sa yung mga missing puzzle piece, ano po yung mga kulang na ingredient kay Cancer para matupad na yung gusto mo? The Two of Pentacles. Parang panahon to para mamili ka kung ano yung importante sa hindi. Kung ano yung dapat kong i-prioritize ngayon. Ano ba yung dapat kong ingatan ngayon? Kulang ka minsan sa focus. Parang halimbawa, meron kang project ngayon, may mga documents ka, pero 2 weeks na hindi mo pa inaasikaso, no? Inuuna mo pang manood ng Korean novela o manood ng concert or makipagchismisan sa kapitbahay. Kung ano yung dapat unahin ngayon, unahin mo. Nang sa ganun yung manifestation mo ay matupad. Okay? Two of Pentacles, the Page of Wands. Parang sabi dito, nagmumuni-muni ka pa tungkol sa isang opportunity. Parang, gagawin ko ba talaga yan? Tapos, nadidistract ka sa ibang bagay. Panahon to para diretsuhin, lakarin, tumbukin. Huwag matakot. Ipasok mo to sa buhay mo, pilitin mong balansehin because this is something na powerful and bigger para sa'yo. So, sumugod, lumaban, try mo lang para makita mo na yan na pala yung tutupad sa manifestation ko. Okay? So, Cancer, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong question na ito at sasagutin ko po yan ng mabilisan. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Four of Swords, the Six of Cups, and the Queen of Swords. At the bottom, meron kang the Ace of Swords. Sabi dito, panahon na, Cancer, para maliwanagan ka. Parang narinig ko dito, ipahinga mo muna yan. Parang hindi maganda na niraratrat mo yung isang bagay or pinapwersa mo yung isang bagay. You need to let go of something from the past. Panahon na para mag-pivot ka. Panahon na para mag-grow ka. Panahon na para bitawan na yung kabitaw-bitaw at ipahinga yon. Because you need to see. Tingnan mo, parehong cards ay pinapayuhan ka na kailangan ng magliwanag ang isip mo. Kailangan ng magising ka sa katotohanan para makita mo kung saan ka ba dapat pumunta. No? Because now, nakatali ka pa sa mga maling bagay or sa nakaraan na pumipigil sa'yo para umabante. So now, take a rest and ipahinga yung mga dapat ipahingang bagay na hindi nakakatulong sa'yo. And stand up to really fight and see the right future para sa'yo. Naramdaman ko na hindi ito yon. No? Hindi yan fulfilling, hindi yan masaya, hindi ka totoong liligaya dyan. Kaya kailangan makita mo yung katotohanan para makaabante ka na. Okay? Now the answer is no. There is something that you cannot pursue now kasi marami pang hadlang o marami pang dapat plansyahin. And soon kapag nakapagpahinga ka ngayon, you will realize what to do. Lilinis ang utak, lilinaw ang intensyon at makikita mo kung ano yung dapat na para sa'yo. Okay, pahinga ka muna dyan. So Cancer, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong July manifestation. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity. Thank you Cancer for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.